Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akaz, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ng Panginoon." Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa hula o propesiya ng mga propeta sa Israel, madalas nating marinig na lalapit na ang araw o darating na ang panahon. Hindi sinasabi kung kailan. Walang schedule na binigay. Pero darating ang araw na yon. Kasi nga para sa Diyos, ang 1,000 taon ay para lamang isang araw. Antayin natin ang araw na yon. Palagi tayong handa. Darating yon. Yan ay pangako ng Diyos. Pero hindi natin alam kung kailan. Sa araw na yon, sisibol mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid. Ang sangang ito ay isang hari na buong katarungan na maghahari. Dahil siya ay makatarungan, paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Kapag nagawa na niya ito, magiging matiwasay at mapayapa na ang kanyang pamamahala. Kikilalanin siya ng lahat na Panginoon na matuwid. Si Jeremias ay nabuhay ng mga 600 years bago dumating si Jesus. Si Jesus ang katuparan ng pangakong ito. Galing siya sa lipi ni David. Pagdating niya, nabibigyan ng katarungan ang mga may sakit. Napapagaling siya. Napapatawad ang mga makasalanan. Pinagsasabihan niya ang mga nang-aabuso ng kanilang kapangyarihan tulad mga punong pari at mga pariseo. Pero hindi niya natapos ang kanyang misyon. Pinatay siya ng mga kaaway nung siya ay 33 years old pa lang. Pero siya ay muling nabuhay at binigyan niya ng kapangyarihan ang kanyang mga alagad na ipagpatuloy ang kanyang misyon. Hanggang ngayon, ginagawa ng simbahan ang misyon ni Jesus. Pagkalipas ng 2,000 taon, mga 25% pa lang ng mga tao ang naaabot ng mensahe ni Kristo. Mga 2 billion pa lang ang mga Kristiyano. At marami hindi pa nga mabubuting Kristiyano. Ito'y sa loob ng 8 bilyon na mga tao. 2 billion pa lang ang nakakilala kay Kristo. Kaya patuloy pa ang paglaganap ng kaligtasan. Matatapos din ito. Darating uli si Jesus. Darating ang panahon na ang karanasan ng mga tao ng kaligtasan ay hindi na ang pagpalaya sa kanila sa Ehipto, kundi ang pagtipon ng Diyos sa lahat ng tao
mula sa hilaga at sa silangan. Makakaranas ang lahat ng muling pagkabuhay. Upang hindi tayo mainip, binigyan tayo ng mga propeta ng mga pangarap sa pagdating ng kaligtasan na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaya pinapatingala tayo sa mabuting kinabukasan na dadalhin ng Diyos pagdating niya. Huwag lang tayo tumingin sa nakaraan. Manghihinayang lang tayo. Huwag lang tayo tumingin sa mangyayari ngayon. Matatakot lang tayo. Itaas natin ang ating mata at tumingin tayo sa magagandang balak ng Diyos sa kinabukasan upang magbigyan tayo ng pag-asa. Ito ay ang pangarap ng Diyos. Ito ay ang balak na gagawin ng Diyos. At ang Diyos ay hindi sinungaling. Hindi niya tayo bobolahin. Ito'y mangyayari. Sinabi yata niya yan. Maniwala tayo sa Kanya. Nananalig po ako sa iyo, Panginoon. Naniniwala ako na may magandang plano ka para sa amin at ito ay iyong tutuparin. Iiral ang katarungan at kapayapaan. Ito ay iyong gagawin. Halina, Jesus, dumating ka na. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.